Magandang umaga mga idol. Dahil holiday pa hanggang sa ngayon, ay kailangan nating mag-relax at mag-exercise na rin para lumakas ang ating resistensya. Siya nga pala, para sa mga bago pa lang na bumisita sa ating channel, ito ay isang educational vlog at tinatalakay namin dito ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kursong criminology. Pero every weekends or holidays ay isinasama ko rin ang dokumento ng aking napiling libangan. Ang ating libangan ay ang pagbibisikleta gamit ang ating mountain bike. Medyo matagal na rin ako sa libangan na ito, at kung wala ka pang napiling libangan at pinabalak mo ang pagbebisikleta at gusto mong madagdagan ang iyong kaalaman tungkol dito, ay mag-subscribe ka na sa ating channel at samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Papasyalan natin ang probinsya ng Abra gamit ang ating bisikleta. Sa kasalukuyan mga idol ay nasa harapan na tayo ng opisina ng Highway Patrol Group, at ang mga pulis na nag-checkpoint dito ngayon ay mga miyembro ng Benguet Municipal Police Office. Sasagawa sila ng checkpoint dyan araw-araw at pinapatupad nila na mahigpit ang no helmet, no travel policy at iba pang mahalagang bagay na may kinalaman sa peace and order. So yan ang ating mga magigiting na kapulisan sa Municipality of Benguet. Siya pala mga idol, ang ating ruta ngayon ay mula sa Municipality of Benguet, didiretso tayo sa bayan ng Tayum. Mula sa bayan na ito ay magra-right turn tayo at dadaan sa, kung hindi ako nagkakamali, ito ay provincial road na nagdudugtong sa bayan ng Tayum at Bukay. At mula sa Bukay ay aakyat tayo papunta sa bayan ng Peñarobia. At mula rito sa bayan ng Peñarobia ay bababa tayo pabalik sa ating pinagmulang bayan, at ito ay ang bayan ng Benguet Abra. Ayan, so mga idol, samahan nyo ako at babaybayin natin ang rutang ito. Ang ruta natin ay may distansya na 33.73 kilometers at karamihan dito ay mahaba at medyo matataas na akyatan. Ang maximum speed natin ay 20 kilometers per hour, at kung lalampas tayo dito ay magpapaalala ang ating sensor, at ito ang hudyat na kailangan nating magdahan-dahan. Oo mga idol, hindi tayo magiging mabilis kasi hindi naman pangkarera ang purpose natin. Ito ay libangan lamang at safety is our primary consideration. Yan. So sa kasalukuyan ay umaakyat na tayo. Pagbaba natin dito ay nasa boundary na tayo ng Benguet at Tayum. So medyo matirik din tong akyatan na to. So kailangan natin ng iba yung pwersa para makarating tayo dyan sa itaas. Hindi naman kailangan maging mabilis tayo sa akyatan. Kailangan normal pa rin ang ating pagpadyak. Maging relax lang ang ating katawan. Anyway, makakarating din naman tayo sa taas. Okay, gumamit lang na tayo ng tamang gear para hindi tayo masyadong mahirapan. Ayan. Okay. So,
Noong hindi pa nagkakaroon ng pandemic mga idol, every weekends ay umuwi tayo sa Candon gamit ang ating mountain bike. Ayan. Lumuluwas ako ng mga alas 6 ng umaga at tinatayang alas 9 ay nasa bahay na ako. Okay? So hindi ako taga Bangged Abra pero dahil sa bugso ng damdamin ay dito tayo nakapag-asawa. Kaya sa ngayon ay ito na yung tirahan ko for the whole year. Minsan-minsan na lang tayo umuwi sa bayan na aking pinagmulan. Ito ang bayan ng Candon. Yan. Sa kasalukuyan mga idol ay nasa boundary na tayo ng bayan ng Bangged at bayan ng Tayom. So sa ilang minuto na lamang mga idol ay mararating na natin ang town proper ng bayan ng Tayom. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa pagbaba. Maganda talaga ang daan dito sa bayan ng Tayom. Dahil sa pandemic ay kakaunti pa lang ang bumibiyahe sa panahon na ito. Okay, so dire-diretso lang tayo hanggang sa marating natin yung part na kung saan tayo ay liliko pakanan para pumasok naman sa provincial road na nagdudugtong sa bayan ng Tayom at Bukay. Okay, so sa ngayon mga idol ay nandito na tayo sa town proper. Okay, town proper na ito ng bayan ng Tayom. So malapit-lapit na ang ating pagra-right turn. So hintay-hintay lang tayo sandali. So ayan na mga idol, magra-right turn na tayo dito. Papasok na tayo sa, alam ko dito provincial road ito na magdudugtong sa bayan ng Tayom at bayan ng Bukay. Okay, so napaka-aliwalas talaga ng panahon mga idol. Sa oras na ito siguro mag-alas 9 na ng umaga, so medyo mataas na yung sikat ng araw, pero para sa ating katawan mainam pa ito. Okay, so ito ay tinatawag nilang vitamin D. So ang daan na ito mga idol ay napakahaba. Okay? At sa dulo nito mga idol ay isang napakahabang akyatan. Okay? So ayan, so nandito na tayo sa part na kung saan malawak ang bukirin. So medyo hindi lang patag ang ating dinadaanan, although ito ay sementado naman, kaya lang medyo sa katagalan ay nagkakaroon na rin ng bitak-bitak. Okay? Pero sa paligid mapapansin nyo mga idol, napaka ganda ng ating tanawin, napakalawak ito na taniman ng palay. Okay? Dito sa bayan ng Tayom. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo hanggang tayo makarating sa dulo, at mula doon sa dulo walang sawang akyatan naman ang sasalubong sa atin. Ayan, so mga idol, balik tayo sa nauna nating istorya kanina. Pag umuwi ako sa Candon mula Bangged Abra, inaabot ako ng 3 o kaya 3.5 hours sa pagbibisikleta. So sa ngayon mga idol ay hindi na natin magagawa yan kasi sarado ang aming probinsya, sarado ang ating probinsya. May maraming requirements bago tayo payagang lumabas. At asahan mo na rin pagbalik mo ay 14 days quarantine period. So medyo madugo rin ang magiging consequence kung pipilitin nating lumabas sa
probinsya ng Abra. Okay? Sa kasalukuyan mga idol, medyo mataas tong inaakyat natin, kaya medyo pressure para makakyat tayo ng maigi. So tulad ng sinabi ko kanina, relax lang tayo sa pagpapadyak. Ilagay lang natin sa tamang gear para tuloy-tuloy ang ating pag-ahon. Okay? Hindi kailangang magmadali sa akyatan mga idol. Ang aim naman natin dito ay makarating doon sa taas. Anyway, pagkatapos ng akyatan, in-expect naman natin na bababa naman tayo at doon naman tayo kukuha ng time para magpahinga. Okay? So kasalukuyan pa rin nating tinatahak ang provincial road na nagdudugtong dito sa bayan ng Tayum at bayan ng Bukay. So halos inaabot din ako dito ng mga 30 minutes bago ko marating yung itong boundary ng dalawang bayan na ito. So napakahabang padyakan to. Ayan mga idol, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbaba. Okay. Kung makikita nyo, napakahaba ng ating lalakbayin. Okay. So dito parang tayo, I think sa bayan pa rin ito ng Tayum. Malapit na siguro tayo sa boundary. Hindi ko masyadong kilala ang parte na ito. Okay, sa mga taga-Tayum, remind me nga kung anong lugar to. Okay, so next ay ito yung pinaka-challenging sa part ng ating pagbibisikleta. Okay, kung minsan mayroon tayong mga nadadaanang mga aso, mahirap na. Nag-iingat din tayo, mahal na sa panahon ngayon ang ang injection para sa rabies. Ito kung minsan mga idol talaga ang sisira sa ating momentum. Okay? So kailangan nating lampasan to. Hopefully yung mga aso na ito ay mababait. Okay. So sa parting ito mga idol walang problema kasi yung mga aso dito ay hindi naman tulad ng ibang aso sa ibang lugar na talagang hinahabol tayo. Pero yung experience ko ngayon dito ay mabait naman yung mga aso na nalalampasan natin. Okay? So siguro sanay na rin sa mga tao na nagbibisikleta yung mga aso na yan. Okay? So mga idol, time na nagbibisikleta rin kayo, kailangan nating mag-ingat sa mga aso. Okay? So diretso lang tayo hanggang marating natin ang bayan ng Bukay. Siya nga pala mga idol, napili ko ang libangan na ito dahil para sa akin less costly, hindi ito masyadong mahal lalo na sa maintenance, at sa halagang 4,000 pesos ay pwede ka nang magkaroon ng mountain bike. Budget meal nga lang pero okay na yan bilang pasimula. Ito yung nauna kong bike. Binili ko yan binili ko yan sa halagang 4,000 pesos. Sa awa ng Diyos, buhay pa naman. Okay? 26 years yan. Ginagamit ko yan bilang alternate, lalo na kung malapitan lamang ang aking ruta. Okay? Ang gamit ko ngayon ay 29ers. Okay? Binili ko sa Narbacan sa halagang 13,000. Budget meal pa rin kung may tuturing, pero kung maalaga ka sa gamit ay tatagal yan. Sa ngayon, ang bisikleta ko ito ay mag-4 na taon na. Okay? So, kung may mga gamit tayo, kahit mahal o kaya mura, basta sa tamang maintenance at pag-aalaga nito, ay
sulit naman. Okay, tumatagal naman ito sa atin. Okay, so palusong na tayo down to the bayan ng Bukay. Okay, hindi tayo nagkakamali, part na ito ng Bukay eh. Okay. So, wala kasing boundary sign sa pagitan ng Tayum at Bukay eh. Kaya hindi ako sure kung part na ba ito ng Bukay o kaya part pa rin ito ng Tayum. Okay. Hindi rin ako masyadong familiar sa lugar na ito kasi hindi naman ako masyadong nagdaraan dito. Okay, so siguro kung tutusin, mga pang-apat na beses ko palang dumaan sa lugar na ito. Okay, so habang magtatagal, magiging familiar na rin ako sa lugar na ito, lalo na sa pangalan ng mga barangay. Okay. So, dire-diretso lang tayo mga idol. Siya nga pala mga idol, kailangan din nating mag-invest sa ating mga safety gears. Okay? Kailangan din natin ng helmet. Ang sa akin, binili ko yan ng 1,000 pesos eh. Kailangan din natin ng goggles. Ang sa akin ay nagkakalaga ng 350 sa bike store. Ito yung ginagamit ko ngayon, helmet at saka itong goggles. Mahalaga rin ito para sa mga nagbibisikleta tulad natin, tulad sa atin na baguhan pa lang kung may tuturing. Okay? Sa kasalukuyan mga idol, nasa bayan na tayo ng Bukay at ito na yung main road. Okay? Na magdudugtong ng bayan ng Bukay papuntang Peñarubia. So magra-right turn na tayo dito. So tuloy-tuloy na tayo hanggang sa bayan ng Peñarubia. Ito na yung most challenging part sa ating pagbibisikleta ngayong araw. Ito kasi ang pinaka matarik na tarik mang tawag natin dyan, yung mataas na akyatan. Okay, so makikita nyo mamaya kung gaano ito kataas mga idol. Okay. So, antabayanan lang natin yung mahabang akyatan dito sa part ng Bukay. Okay. Anyway, paglampas naman natin dito sa mahabang akyatan na ito, ay boom, doon na. Lahat na kuwan natin ay puro down na rin, pababa na lahat. Okay. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpadyak mga idol. Okay. So, ito na yung sinasabi kong akyatan mga idol. More than, hindi ako nagkakamali, more than 45 degrees to eh. Okay, so napakahaba pa ito na akyatan. So okay, para hindi tayo magtagal sa area na ito, cut na lang natin itong video na to. Papunta na tayo sa taas para hindi tayo masyadong medyo matagal kasi ito. Halos inabot ako dito ng 20 minutes sa pag-akyat eh. Kaya I think mas mabuti i-cut na lang natin itong video para punta na tayo immediately sa taas. Okay, so ayan na yung boundary mark ng Bukay at saka Peñarubia. So wala dito, counting akyatan na lang. Nasa tuktok na kasi ito ng bundok eh. So dire-diretso na pababa hanggang sa marating natin yung town proper ng Bukay. No, town proper ng Peñarubia I should say. Okay, so ito na lang ito. Okay, madali na dito sa part na to. Dire-diretso na ito pababa. Counting akyatan na lang kung minsan.
Ayan, so hindi magtatagal mga idol, nasa town proper na tayo ng Peñarobia. Dire-diretso na itong kahit hindi ka na magpadya dito kasi pababa na ito dire-diretso na hanggang sa town proper ng Peñarobia. Okay, so ayan mga idol, nandito na tayo sa municipal building ng Peñarobia. So ito na yung town proper. Okay, Peñarobia area na ito. So after this, pababa na naman. Okay, dire-diretso lang yan. Then bayan of Bangged na. So nakabalik na tayo mula sa umpisa na kung saan tayo ay unang pumadyak kanina. Okay, so paikot lang naman yung ruta natin Okay, so dire-diretso lang tayo pababa rito. Okay. Hindi magtatagal, marating na natin ang bayan ng Bangged. Okay. So, finally, mga idol, magra-right turn na tayo kasi nandito na tayo sa Sinalang. Okay? Sa left side, Sinalang Bridge na yan. So, magra-right turn na tayo para papasok sa town proper of Bangged. So, hanggang dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat sa pagsabay nyo sa aking paglalakbay. Inaasahan ko muli mga idol na sasamahan nyo na naman ako at ipapasyal kayo sa ibang lugar dito sa aming probinsya. Okay? Probinsya ng Abra. Okay? So, hanggang sa muli again. Maraming salamat. Bye-bye.